nabasa ko na mayroon palang bulong-bulungan. Ahan ko na kayo mga chika, wala itong factual basis or evidences na itong si Neri Miranda daw ay involved sa money laundering. Okay? Same accusations yan na ibinabato dito kay Rosmar mga chika at yung iba pang mga negosyante natin dyan na biglang yumayaman sa pagninegosyo kahit wala namang justifiable reasons. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. So mga chika, talakayin natin ngayon itong isa sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. At iyan nga ay ang pagkaka-aresto sa tinaguriang wais na misis na si Neri Miranda, ang asawa ni Chito Miranda. So iyan mga chika ay napabalita nitong nakaraang weekend lamang sa YouTube channel ni OG Diaz na OG Diaz Showbiz Update. Diyan nga mga chika, sinabi ni OG na ayon sa kanyang source person, si Neri Miranda ay inaresto ng Pasay City Police Station dahil sa kasong paglaban sa Section 8 of Republic Act number 8799, also known as the Registration of Brokers, Dealers, Salesmen, and Associated Persons. Ngayon, isa lang ang masisigurado ko mga chika, pare-pareho tayong nagulat sa balitang ito. Lalo na at kilala natin si Neri Miranda na asawa ni Chito bilang isa sa mga respetadong artista sa mundo ng showbiz. Ngayon mga chika, ang sabi ni OG Diaz ay wala pang exact na detalye, impormasyon tungkol sa ginawang pag-aresto kay Neri. Pero mga chika, yung nakakatakot na kataga na talagang hindi ko makakalimutan na sinabi niya, si Neri daw ay isa sa mga most wanted person ng NBI. Di ba mga chika? Isipin nyo most wanted. Ano yan? Kriminal? Di ba chika? So nagulat ako dyan kasi syempre kilala natin yan ng mga negosyante. Kilala natin yan na di ba si Chito sa musika, si Neri wais na misis nga, di ba? Siya nagsasadye sa mga fellow mommies niya sa pagdidesisyon, pagbabudget. Then eto mga chika, aarestuhin suddenly about her violating the Section 8 Republic Act 8799. So sa mga hindi familiar dyan sa batas na yan mga chika, iyan ay yung pagbibenta ng mga securities mga chika kapag ikaw ay hindi otorisado or hindi rehistrado. So mga kachika, yan ay involve ang mga business na hindi properly registered or hindi pinayagan ng Security and Exchange Commission para maging operational mga chika, kasi meron tayong ganyang batas para maiwasan yung pangi-scam, para maiwasan yung mga investors mga chika na manakawan ng pera, para maiwasan yung mga sindikato pagdating dyan sa negosyo. As far as I know mga kachika, iyan yung rason ng batas na yan. At dyan nga sumabit ngayon si Neri Miranda. And mga chika, dahil nga nagulat ako sa balitang ito, nag-research ako tungkol nga dito sa ginawang pag-aresto kay Neri. Kasi yung sinabi ni OG Diaz masyadong broad walang masyadong detalye, masyadong impormasyon na alam nyo pwede maging reference dun sa kanyang pagkaka-aresto. Ngayon mga chika, based on my research, nabasa ko na mayroon palang bulong-bulungan. Ahan ko na kayo mga chika, wala itong factual basis or evidences na itong si Neri Miranda daw ay involved sa money laundering. Okay? Same accusations yan na ibinabato dito kay Rosmar mga chika at yung iba pang mga negosyante natin dyan na biglang yumayaman sa pagninegosyo kahit wala namang justifiable reasons. Kumbaga, hindi naman malakas yung negosyo, wala namang benta, hindi naman maganda yung produkto, and yet milyonaryo sila. And yet, milyon-milyon yung pumapasok na pera sa kanilang negosyo. Ganon yun mga chika. Ngayon, ito ay bulong-bulungan, nabasa ko mga chika. May posibilidad daw na si Neri Miranda ay sangkot sa ganitong klaseng gawain. Again mga chika, bulong-bulungan lang to. Wala akong sinasabing nakita ko ito or alam nyo, proven facts about this. Pero iyan mga chika ay sinasabing dahilan kaya naaresto si Neri. Ngayon, ayon nga kay OG Diaz, nag-aantay pa rin yung
ng publiko tungkol dito sa statement ni Neri, sa depensa niya tungkol sa balitang ito. Syempre, dungis to mga chika sa imahe nila eh. Like what I said earlier, very respected person sila, lalong-lalo na si Chito na, di ba, pop idol o PM icon niya ng Pilipinas. So, kung nangyari ito sa kanyang asawa, imagine the impact on their reputations mga kachika. Kasi ngayon mga chika, may advice is wag na muna natin silang husgahan kung ano yung mga nababasa natin, kung ano yung mga naririnig natin. Siguro dagdag information lang yun for us, pero wag na muna tayong maniwala hanggat wala pang factual basis, hanggat wala pang resibo. Sabi nga ni OG Diaz mga chika, hinihintay pa rin natin kung ano ba yung sasabihin ng mag-asawa. Partikular na ni Neri mga chika, kasi marami talaga yung mga aligasyon sa kanya. Kung magre-research kayo i-check nyo rin, i-google nyo about yun nga, Neri being involved in money laundering. And hindi lang siya mga chika, marami pa dyan ng mga mayayaman ngang negosyante na alam nyo mga chika, biglaan yung kanilang pag-asenso, pagyaman, kahit wala namang justifiable reasons. To wrap up mga chika, maybe at this moment hindi talaga natin alam kung ano yung totoong istorya behind this news. Pero one thing is certain mga chika, involved dito ang pagninegosyo. Knowing Chito and Neri na talagang mga negosyante, so basically mga chika, we can safely assume na talagang may involvement ito sa mga negosyong meron sila. Possibly yung dineclare nila, di ba, na restaurant nila or yung other mga businesses pa nila na hindi nila dinidisclose in public. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Kung kayo ay mayroong iba pang mga impormasyon or opinion tungkol dito sa usaping ito, please don't hesitate to put it here in the comment section. Chika Patrol signing out!